March 30 Sunday around 5 p.m. nangyari yung road rage sa Buso-Buso, Antipolo. Ang kwento, meron daw mga riders na ginit-git daw ng driver ng Fortuner. Yan, siya nga yung driver at nagkaroon nga ng kwentro sa kalsada. Nagsuntukan, naghabulan at itong driver na to, siya yung driver ng Fortuner. Siya yung pinunteriya ng mga riders na nabwisit ata kasi nga ginikit-kit nga daw sila sa kalsada. So ayan, hinahabol siya ng tatlong rider yung nakita kong humahabol sa kanya, pero umiiwas siya, hinahabol talaga siya hanggang siguro nagdilim na yung paningin niya, masakit na daw yung katawan niya kasi sa bugbog nung tatlo. Ang ginawa niya, may baril pala siya sa sasakyan niya, so kinuha niya at walang habas siyang namaril. Binaril niya yung mga kaharap niya, meron siyang natamaan na apat yung natamaan niya at kasama na yung asawa niya. Siguro hindi na niya naiintindihan yung nangyayari. Ang gusto na lang niya talaga, masyado nang mainit yung ulo niya, masyado na siya nasaktan. Kaya kinuha niya yung baril niya kahit nakaganban pa naman niya yun. So ayun, binaril niya. Yung asawa niya, nakita natin sa video, tinamaan din. At yung apat talaga sila, nagpapagaling na sila ngayon sa hospital. So talagang yung init ng ulo, wala talagang maidudulot na mabuti sa ating lahat yan, lalo na sa mga drivers. Kaya dapat yung pag-issue ng lisensya, meron yung neurotest exam para matest yung temper ng mga driver sa kalsada, pero wala din talaga, parang useless din yun dahil tingnan nyo naman, marami talagang mga road rage na nauuwi sa patayan ang nangyayari sa ating bansa. Katulad yan yung latest, yan yung nagte-trending ngayon sa mga social media. Yang si Kenneth na yan, 28 years old lang siya at yun na nga, sa bunga ng nagdilim na yung paningin niya, kung ano-ano ng emosyon ang nararanasan niya, kaya namaril na lang siya para matapos na, para tigilan na siya ng mga kumukuyog sa kanya. So nakakalungkot lang dahil pati yung asawa niya ay nabaril niya. So, ang saklap, no, yung hindi mo akalain na mangyayari, bigla na lang mangyayari dahil sa bugso ng damdamin. Kaya talagang ang temper natin talaga ang dapat nating alagaan sa kahit anumang sitwasyon, especially sa kalsada. So, nahuli naman daw yung driver, nahuli naman yan si Kenneth dahil hinabol naman kaagad siya ng mga kapulisan ng Antipolo at ang sabi pa nga ay nagtangka itong tumakas pero nahuli na rin siya. So, kailangan niya panagutan yung kanyang mga ginawa, yung consequence ng kanyang ginawa. Although sa ibang mga netizen, siya ay naging biktima dahil talagang self-defense daw yung ginawa niya sa sarili niya dahil kinukuyog nga siya ng tatlong riders. Pero sa mata ng batas at sa mata ng karamihan, kahit ginawa sa kanya yon, wala pa rin siyang karapatang mamaril kasi baril yon, buhay ang kapalit ng bawat putok na ibubuga ng kanyang baril. So ayan, pananagutan niya sa batas ang kanyang ginawa. So reminder lang sa lahat ng mga driver, wag na wag talagang paiirali ng init ng ulo kapag nasa kalsada kasi nasa huli talaga ang pagsisisi. So yun lang ang gusto kong i-share dito sa Antipolo road rage na nagtitrending nga sa mga social media. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel at pakihit na rin po ng bell notification para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pa pong mga uploads. Maraming salamat po at ang ating temper, lagi nating kontrolin para hindi tayo magsisi sa bandang huli. Thank you!